Hello everyone. This is Life of Bufe again. Nandito na naman po tayo sa ating event ng pamukbang kakain. Kasi I always eat late at night after na ng aking online teaching. So talagang ngayon talaga kakaiba, gutom na po talaga ako kasi nalingat po ako sa oras, nakalimutan ko. Ang nasa isip ko na time is yung Uzbekistan na time. Pero alam ko 6:30 yung simula ng klase ko. Sabi ko 6:30 pa. So, iniisip ko 6:30 dito sa Uzbek na time. Pero Thailand time pala yun na 6:30. So, aatras ako ng 2 hours. Dapat 4:30 naka-set na ako. Nung time na yun, nagluluto pa lang ako ng ulam ko, ng gulay. Kasi nga, kailangan ko din mag-video para sa aking screencast. So, bigla kong naisip, 6:30 ang time, ang start ng klase. Sabi ko, hala, patay, 2 hours delay, 4:30. So, ang time na sa watch ko is 4:35. So, 5 minutes late na po ako. So, ang ginawa ko, nag-open muna ako kasi hindi pa naka-on yung laptop ko eh. Kasi isip ko talaga is 6:30. So, hindi siya naka-on. So, enter muna ako sa phone. Kasi pag after 10 minutes, hindi ka na pwedeng makapasok sa classroom. So, parang nagiging 7 minutes late na ako. 8 minutes na. Papasok ako agad. Sabi ko sa estudyante, please wait for me for a while. I will just turn on my laptop. I will just enter using my laptop. I forgot that time. I was thinking about Uzbekistan time, which is 6:30. And when all the while, I should move 2 hours back. So, ayun. Mabuti na lang. Mabait yung estudyante. Diyos ko, Lord. Grabe. Nataranta talaga ako. So, pagka mabuti na lang. Yung laptop ko din, nag-start siya kaagad. Kasi minsan yan, matagal mag-open. Buti kanina, nakibagay. Diyos ko. Kaya, kahit nakaluto na ako ng aking gulay, hindi rin ako makakain. So, nang tingnan ko yung schedule, from 6:30 to 11:30, dire-diretso yung time. So, walang in-between na pwedeng makakain. Sabi ko, patay, gutom talaga. Kaya, ngayon pagkatapos ng klase ng 11:30, ay, diretso ako. Nasabi ko, kakain ako muna. Tapos, naisipan ko kasi nga, ito, puro gulay lang kakainin ko. I-video ko na rin para meron din naman si live. Kasi si Kung Kufe, iba na yung ko eh. May content ako doon. Dito kung anong nagaganap sa akin sa Uzbekistan pastilan. So, ayan, mahirap yung makakalimutin. Ito yung oras, taranta talaga ako. So, ngayon pala, ito yung pagkain ko. Ito yung tira pa kagabi. So, hindi talaga siya napapanis dito kasi sa sobrang lamig. And then, nagluto ko ngayon ito. Diba? So, ito lang pong kakainin ko. Tapos, may partner ako na kape. So, this is my first time to have coffee. Kasi kaninang umaga, hindi po ako nag-coffee. Late na ako na natulog. Kasi napupuyat ako sa screencast na ito. Iba kasi yung gali ko. Patingin-tingin ako sa kung sino ang nasa chatbox ba. Kasi nakakahiya na hindi na sumasagot. Agi, talagang inaantok ako. Siguro masasanay din ako na hayaan ko na lang sila doon sa chatbox. Nahihiya din naman ako, lalo na yung isang Korean. Talagang support siya doon. Andun siya sa chatbox, pati yung mga alagad niya. Nahihiya ako. Tapos syempre, late ako dito ng oras. So, late din ako nagigising. So, 6 o'clock dito sa akin, sa Thailand is, is 8 or 9. O, diba? Masyadong, pero dito sa akin, maaga pa yon. So, ang ginagawa ko, nag-ano ko ng oras na para i-off siya. Tapos, bumabalik ako sa pagtulog. Di kanina, talagang antok na antok ako. Talagang magising ako is mga 1 p.m. na. Tapos, diretso ako sa white tea. Tapos, naggawa-gawa ako ng video. Nag-edit ng video. Tapos yung isa ko pang cellphone, hindi nagchat-chat, kakainis. Masabay pa. Masabay ang aking mga gadgets. Ang laptop, humuhuni. Pastilan.
magsusurrender yata. Sabi ko, antay muna sa kasahuran. Marami makabili ng bago. Naku, kung sa Thailand ito o sa Pilipinas, na panis na ang gulay. Hindi ko siya nilagay sa ref. Diyan lang siya. Kalan. Lap lang, gulay lang. Kain po tayo. Ito lang. Cabbage lang. Ginisa. Namiss ko ang kape. Tsaka lang ako kaninang umaga kasi feeling ko yung tiyan ko parang puno. Puno siya. So, kailangan kong para mapaimpis. Kaya ayun, ko. Tsaka lang. Kain po tayo. Mamantik ang aking talong. Halloween pala ngayon. Kumusta po nga mga Halloween? Tawag lang ako kanina sa kapatid ko. Kumusta sila? Punta ba sa sementeryo? Kasi nga, father ko. At saka mother. Ang tatay ko talaga marunong sumimpo. Ang tatay ko, ang birthday niya is October 30. Namatay siya October 31. Ang nanay ko naman July 20. Tapos birthday ko July 31, di ba? Para daw di makalimutan. Malapitan. Ako pag pumanaw, gusto ko sa mismong araw ng birthday ko. Pwede lang mag-request. Sa araw na ito mo kukunin. Please lang. Itong ginagawa ko, sarap siguro itong gawin din sa Pilipinas kasi ang daming paggulay doon. Dito, nakikita ko lang talong, cabbage, cucumber. May nakita ko ng, ewan ko kung kalabasa ba yun? Iba ang shape. Bibili ako minsan. Aalamin ko kung talagang kalabasa. Aalamin ko muna. Walang ibang gulay. Siguro kasi sa season, sa weather. Asa sa ang lugar dito, mahirap ang tubig. So, nahihirapan ng mga farmers. Kasi nga, diba, dito, nag-dry yung sea, yung dagat nila dito. Tapos parang, most of the time is drought dito. Kaya siguro yung sa tubig. Ang mga farmers, hindi makaano ng mga gulay. Hindi ko alam sa ibang region na may gulay. Pero dito sa region ko, pastilan. Siguro kung andun ka sa city, baka maraming pagpipilian ng gulay.
Di ba? Pwede lang siya. Gulay-gulay lang. Tapos kung magkain, akala ko mag-screencast. Kasi, yung cellphone, yung luma ko na cellphone, yung ginagamit ko sa pag-play, hindi nagcha-charge. Ikaw, kainis. Pwede ito na lang ako. Gulay-gulay na lang. Para healthy. Bukas mag-iisip naman ako. Ano ang bibidyo ko? Diba? Nung kahit kun, ibang style. Makain ako, tapos nagsishare ng kaalaman. Dito, marites. marites lang. Ano mga topic. Yun lang. Namimiss ko yung yung pakbet. Saka ang palaya. Alugbati, namimiss ko. At plus sa Thailand, marami yung variety ng gulay. Yung kahit nga hindi nga kinakain natin na gulay, kinakain dun eh. Yung parang mga damo-damo na kinakain. Ang tiyan ko maingay. Nagreklamo siya talaga na, gutom na ako. So, ayan po ang ating dinner for tonight. Kainan, then kunting maritesan dito. So, ginisang cabbage at saka ginisang talong. So, thank you. And this is Life of Kung Profe again. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking late dinner. As always. And at least healthy naman, di ba? So, thank you so much po sa inyong lahat. See you po again next time.